at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piling na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay inako niyan, hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piling na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang magipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ika-20 na linggo sa pangkaraniwang panahon. At ngayon, 23 ng Agosto, gunitain natin si Santa Rosa de Lima na pangalawang patron sa Pilipinas. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. At ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at ibang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga napuspusting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, sa aklat ng mga hukom, nagkaroon ng paghirang sa isang hari. Ngunit ito ay hindi katanggap-tanggap, kaya nagkaroon ng talinghaga ang isang propita na ang pagkaroon ng hari ay hindi pagtanggap ng Diyos na siya ang hari ng lahat at siya ay Diyos ng kabutihang loob. Sa ating Ebanghelyo ay ang kabutihang loob ng Diyos ay napapahayag sa kanyang pagtawag sa lahat ng mga magtrabaho sa kanyang ubasan upang maipahayag gaano kabuti ang Diyos na hindi dapat pag-inggitan. Sa buhay natin kung minsan hindi natin nakikita at hindi natin tinatanggap at hindi natin pinapahalagahan ang kabutihang loob ng Diyos, ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa iba't ibang paraan sa ating buhay. At dahil sa ating kahinaan, kung minsan sinisisi pa natin ang Diyos sa ating mga pinagdaanan sa buhay, o kaya dahil sa ating kahinaan, tayo nagkasala. Kaya dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga-Sikim at Bitmelo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng insima sa Sikim at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Watam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga-Sikim, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos." Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang olibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Sa akin nanggagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo." Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sidro ng Libano." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari, nagpapagalak. Poon, ang bigay mong lakas sa hari, nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon, ang bigay mong lakas sa hari, nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong kuruna. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay, at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahaba't walang pagkatapos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari, nagpapagaling. At naging dakila, pinakadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon, ang bigay mong lakas sa hari, nagpapagalak. Magsitayo na po ang lahat. Buhay ang salita ng Diyos, ganap
ganap nitong natatalos, tanang ating nilolong. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila ipinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng may 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karamatang upa." At pamuroon nga sila. Lumabas naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng may-13 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-15 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mai-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinapari-pariho ang upa sa amin?" Ang sabi niya sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba kong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O nainggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuli ay mauna at ang nauna ay mahuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng 20 na linggo ng kariwang panahon. At ang atin pong tema sa mga pagbasa ay tungkol sa pagkilala sa kabutihang loob ng Diyos. Sa buhay natin kung minsan, kinikilala natin ang ating sarili kung tayo'y may ginagawa, o dili kaya yung kaibigan natin, kinikilala natin. Pero
Hindi ba natin napansin na araw-araw nagkaloob ng Diyos ng kabutihang loob sa atin? Kaya tayo makahinga pa, tayo'y buhay pa, tayo makapagtrabaho pa, tayo'y makalakad pa at makapunta pa sa ganito at sa ganyan. Lahat ng iyon ay biyaya, lahat na iyon ay kaloob ng Diyos. Ngunit hindi natin pinapansin. Kung minsan pinapansin natin siya kapag mayroon tayong problema o dili kaya may pagsubok sa buhay at kung hindi pa makarating ang ating dinudulog o hiningi sa Kanya, sinisisi pa natin siya. Panahon na siguro na dapat nating tingnan na ang Diyos ay siyang maging hari ng ating mga puso. Sa ating unang pagbasa, sa Aklat ng mga Hukom, Kapitulo 9, versos 6 hanggang 15, ang mga tao ng Shechem at iba pa ay itinalaga lang si Abimelech na maging hari. Gusto nila ng hari. Ang background po dito na ayaw ng Panginoong Diyos na si Yahweh na sila ay magkaroon ng hari sapagkat siya ang dapat ituring na hari sa kanyang bayan na hinirang na Israel. Kaya si Joatam ay nagkaroon siya ng talinghaga tungkol sa mga kahoy na magpipili sila ng sinong mamumuno sa kanila. At yung mga mabubuting mga tanim at kahoy, ayaw na magkaroon ng kapangyarihan. Hanggang ang isang kawalang kakwinta-kwinta na tanim ay siyang napili at sinasabi niya, kung hindi kayo payag sa akin, masusunog kayo. Na kung saan, makita natin na hindi kinikilala ang pagpili ng tao sa isang namumuno sapagkat tinitingnan lang ang kanyang sarili. Hindi rin kinikilala ang kabutihang loob ng Diyos. Kaya ang ating Salmo 20 nagpara sa atin na magbigay galak ang binigay niya sa atin na lakas at mga biyaya. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay tulad ng isang nagtanim ng ubasan sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 20, verso 1 hanggang ang 16, na ang talinghaga na tinutulad ng ating Panginoong Hesus, ang paghahari ng Diyos na isang ubasan na kung saan ang may-ari, ang Panginoong Diyos, ay tumatawag ng iba't ibang tao na makilahok at papasok sa kanyang kaharian. Ang unang mga tao, ang mga Israelita, ay tinatawag at sila'y nagtrabaho para sa paghari ng Diyos. Pero ang biyaya na bigay ng Diyos ay parihas na langit. Kasi yung isang denaryo ay katumbasyon ng kagalakan na ibigay ng Diyos sa kanila. Ngunit yung mga dumating ang mga iba't ibang oras na kung tayo po ay magpansin sa ating Ebanghelyo sa San Mateo, Kapitulo 20, verso 1 at sumusunod, ito ay mga oras ng panalangin. Alas 6 ng umaga, ito yung tinatawag na panalangin ng pang-umaga. Alas 9, ito yung mid-morning o panggitnang umaga na panalangin. At sa tanghali, ito yung noonday prayer. At sa alas 3 ng hapon, ito yung panalangin. At alas 5 ng hapon, ay mayroon ding panalangin na tinatawag na vespers o panghapon na panalangin. Na ibig sabihin itong ginagawa na talinghaga ng ating Panginoon ay nasa konteksto ng ating pakipag-ugnay sa Diyos at pagkilala ng Kanyang kabutihang loob. Ngunit kung minsan nagreklamo tayo, gaya ng pagreklamo ng mga nauna sa ubasan. Ang nauna sa ubasan ng mga Israelita ay hindi kaiba na langit ang matanggap nila sa mga hintel na tinawag upang maging bahagi ng hinirang na bayan ng Diyos at hindi rin kaiba sa atin na hindi naman tayo Hudyo o Israelita, ngunit tinawag tayo na maging bahagi sa langit
unang paghahari ng Diyos. Kinakailangan lang natin na ating kilalanin ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin, ang kanyang kabutihang loob, sapagkat araw-araw, 24 oras, 7 araw sa linggo, at 365 na sa isang taon, ang Diyos ay laging nagbibigay ng kaloob. Ang Diyos ay nagbuhos ng kanyang biyaya sa atin. Hindi lang natin pinalagahan. Hindi lang natin gaanong pinansin. Hindi tayo nagpasalamat na tayo'y buhay pa, na tayo'y gumagalaw pa, na tayo'y makakilala pa sa Kanya, na tayo'y marunong pa sa ganitong mga paraan sa buhay. Ang Diyos ay dapat nating pansinin, at ang Kanyang pagkilos sa buhay natin ay dapat nating pahalagahan, sapagkat hindi natatapos kailanman ang paggalaw ng Diyos sa ating buhay. Lagi siyang nagbigay ng grasya o biyaya. Pasalamatan natin dapat ang lahat ng kaloob ng Diyos sa atin, dahil siya ay nagmamahal ng tunay sa atin. Ikaw, paano ka ba kumikilala sa Diyos? Siya ba ang Pumapanginoon at siyang hari ng iyong mga puso? Kung siya ang pinagahari mo, mahalin mo siya ng tunay dahil sa kanyang kabutihang loob sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin. Dahil ang kanyang katarungan at kanyang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa Kanya habang nananalig, napakinggan niya tayo at hindi bibiguin. At atin pong itutugon, Ama, sumasaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtitiyaga. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala. At sa halip, gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo. Ama, sumaawin na ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at na mayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon naming Diyos, mapagkumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya ng walang hinihinging kapalit. Niniwala kami na sa piling ka namin at binibigyan mo kami ng mabuting bagay dahil siyang anak ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawa.
nagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan. Sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin ng iyong kadakilaan, ngayong ginugitan namin ang dalagang si Santa Rosa de Lima. Ang kalugod-ugod niyang kagitingan sa pamuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanginoon, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Ngayon kanagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo. At naakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at ang agmong kamte ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nilingon. Dito mo rin nais kaming makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga sisiyawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay simitan ng Espiritu yung banal na makalob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan may dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Rosa de Lima, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan niya anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan naman kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa de Lima upang ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia, kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. At ang mga naugnay sa pamagitan ng iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church para makatulong ang Quiapo Church sa mga may hirap at mga kapwa nating mga nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayong Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Ngayon na po ang pagbasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niagos ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw na ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating pong Jesus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,